Sa gitna ng patuloy na paghihintay ng buong NBA sa magiging desisyon ni LeBron James, isang bagong ulat ang lalong nagpainit sa usapan. Ayon kay Shams Charania, isa sa mga taong nakatakdang makipagkita kay LeBron ay ang matalik niyang kaibigan na si Draymond Green. Agad itong nagdulot ng samut-saring haka-haka dahil si Draymond ay isa sa mga leader ng Golden State Warriors. Mas lalong naging kapansin-pansin ang timing ng kanilang pagkikita dahil nauna nang lumabas ang ulat na handang gumawa ng paraan ng Warriors para magkaroon ng mas malaking financial flexibility kung sakaling magkaroon ng pagkakataong makuha si LeBron. Para sa maraming fans, tila ginagamit ng Warriors ang matagal ng pagkakaibigan ni LeBron at Draymond bilang paraan upang hikayatin ang 4-time NBA champion na lumipat sa Golden State. Bagamat wala pang anumang opisyal na indikasyon na pag-uusapan nila ang tungkol sa paglipat ng koponan, hindi maiiwasang isipin ng marami na maaaring maging malaking bahagi ng recruitment ang kanilang personal na relasyon. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung ano talaga ang magiging laman ng kanilang pag-uusap. Posibleng simpleng pagkikita lamang ito ng dalawang matagal ng magkaibigan, ngunit sa mundo ng NBA, bawat galaw at bawat usapan ng mga superstar ay may kaakibat na malaking kahulugan. Habang wala pang pinal na desisyon si LeBron James tungkol sa kanyang kinabukasan, siguradong nakatutok ang buong liga sa susunod na mga kaganapan. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba, ginagamit nga ba ng Warriors ang pagkakaibigan ni Draymond Green kay LeBron James para mahikayat siyang lumipat sa Golden State o normal lang itong pagkikita ng dalawang magkaibigan? Samantala, kung sakaling hindi magtagumpay ang Los Angeles Lakers na makuha si Jonathan Kuminga, maaaring mayroon pa silang isa pang alternatibong target na dapat bantayan ngayong off-season. Bagamat may mga ulat na nagpapatuloy ang posibilidad ng sign and trade sa pagitan ng Lakers at Atlanta Hawks para kay Kuminga, hindi pa rin dapat isantabi ang posibilidad na gumawa rin ang Lakers ng hiwalay na sign and trade deal sa Denver Nuggets para makuha ang batang forward na si Peyton Watson. Sa kasalukuyan, restricted free agent si Watson. Ibig sabihin, maaari siyang tumanggap ng offer mula sa ibang koponan, ngunit may karapatan ang Denver Nuggets na tapatan ang anumang kontratang ialok sa kanya upang mapanatili siya sa kanilang roster. Ayon sa mga ulat, hinihingi ni Watson at ng kanyang kampo ang isang kontrata na nagkakahalaga ng higit sa $25 million kada taon. Gayunpaman, nananatiling mabagal ang usapan nila ng Nuggets dahil hindi pa nagkakasundo ang dalawang panig sa halaga ng extension. Dahil dito, nananatiling posible ang isang sign and trade kung may kuponang handang magbigay ng kapalit na makakatulong sa Denver. Kung sakaling makuha siya ng Lakers, malaking tulong si Peyton Watson sa depensa. Kilala siya bilang isang athletic wing na kayang bantayan ang iba't ibang posisyon, mahusay humarang ng tira, mabilis sa transition at nagbibigay ng enerhiya sa magkabilang dulo ng court. Isa rin siyang batang manlalaro na patuloy pang nade-develop kaya maaari siyang maging mahalagang bahagi ng long-term plans ng Lakers. Kung ikukumpara naman kay Jonathan Kuminga, mas lamang si Kuminga pagdating sa offensive upside. Mas kaya niyang lumikha ng sariling puntos, umatake sa rim, at maging isa sa pangunahing scoring options ng isang koponan. Ngunit may mga aspeto rin na maaaring maging advantage ni Peyton Watson. Mas disiplinado siya sa depensa, mas natural bilang perimeter defender, mas handang tumanggap ng role player responsibilities, at hindi nangangailangan ng maraming tira upang magkaroon ng malaking epekto sa laro. Dahil dito, maaari siyang maging mas madaling ipares kina Luka Doncic at Austin Reeves dahil nakatuon siya sa depensa, rebounding at hustle plays. Sa ngayon, wala pang indikasyon na seryosong nakikipag-usap ang Lakers sa Nuggets tungkol kay Watson. Ngunit habang hindi pa nare-resolba ang sitwasyon ni Jonathan Kuminga, isa si Peyton Watson sa mga pangalang maaaring bantayan kung magpa siya ang Lakers na humanap ng mas batang two-way forward sa pamamagitan ng sign and trade. Kayo mga idol, kung hindi makuha ng Lakers si Jonathan Kuminga, sino ang pipiliin ninyo bilang mas magandang target? Si Peyton Watson ba? O may iba pa kayong gustong makita na magsuot ng purple and gold? Dump it down into Watson. Sis, boom, Interior. Watch Jackson. Gets beat right there. Once he's beat, and Jackson comes in. Former Pacer, they forgot.